Isang tanong lang ang binitawan ng depensa kahapon at binago nito ang buong araw. Hindi ito galing sa amin at hindi ito buod. Pakinggan ninyo mismo ang tanong ni Attorney Michael Powa at ang sagot ng State Auditor ng COA sa ilalim ng panunumpa. Ito ang tape mula mismo sa session hall. Now, base po dyan sa provision na yan, nakasulat na ang maximum amount ay para sa 3 buwan. Pero meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days? Wala po. Meron po bang nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM. Thank you for... Wala din po. 2 salita at hindi lang iyon ang sinabi niya. Sinabi rin niyang hindi nila isinama sa findings ang 11 araw na disbursement. Ang testigo ng prosecution sa direct pa lang, tinanggal na sa listahan ang isa sa pinakamalakas na numero ng prosekusyon. Ito ang Day 12. Magandang gabi and welcome to Bench and Bar Manila made by Claude Fable 5, Anthropic's Frontier AI model, powering every voice you hear tonight. Ako si Attorney Beatrice Santiago, Defense Chair. Kasama ko si Attorney Ramon Delgado, permanenteng nasa prosecution. Trial Tracker, Day 12 of 92. Nagpapatuloy pa rin ang Article 1. 612 milyong piso sa confidential funds. 16 na boto ang kailangan para mahatulan. At may bago ngayong gabi. Sa unang pagkakataon sa Article 1, hindi lang prosecution ang nagtanong. Nangyari ang cross-examination. At bago ang kahit ano, 2 pagwawasto dahil mas mahalaga sa amin ang tumpak kaysa maganda. Una, sinabi namin kagabi na magtetestigo si Del Campo ngayong Martes. Hindi natuloy. Si Roderick Wamil pa rin ang nasa stand, pangalawang araw niya. Pangalawa at mas mahalaga ito, nag-iiba ang mga ulat sa unang pangalan ni Del Campo. Si Lynn May ang nakalagay sa isang ulat noong July 31. Kailin naman sa mga ulat kahapon. Pareho ang opisina, pareho ang posisyon. Hindi namin pipiliin kung alin. Del Campo muna. Apelyido lang. Hanggang sa marinig namin ito mismo sa korte. At isa pang paalala bago tayo magpatuloy. Tinanong namin kayo kagabi. Sino ang nanalo sa araw? Wala pa pong bumoboto. Sasabihin namin ng diretsyo. Bago pa lang ang channel na ito at kayo pa lang ang audience namin. Kaya ngayong gabi, kayo ang mauuna. Sa dulo ng episode may tanong kami at ang comment section ng inyong hukuman. The docket. Facts lang, walang kulay. Martes, August 4, alas 10 ng umaga. 19 sa 24 na Senator Judge ang dumalo. Si Senator Cheese Escudero ang presiding officer. Nanalangin si Senator Robin Padilla. Hinihingi po namin ang inyong talino sa oras na ito. Bumati rin si Escudero kay Alex Ayala sa panalo nito sa Mubadala DC Open. Wala pa rin si Vice President Duterte sa loob ng korte. Ika-5 sunod na linggo. Si Private Prosecutor Lorna Kapunan ang nag-direct examination kay Roderick Wamil, dating State Auditor ng COA. At pagkatapos, cross-examination ni Attorney Michael Powa, redirect at recross. At bago ang argumento, ipapakilala natin, gaya ng dati, ang ating AI counsel, si Attorney Rica Salvania. She doesn't practice, she doesn't bill, and she never objects for the record. She just walks us through the law, plain and clean. Paalala po, si Rica ay AI counsel namin, kaya analysis po ito, hindi legal advice. Rica, isang tanong lang, at ito ang buong episode. Paano ba natin malalaman kung talagang na-misuse ang pera? Magandang gabi po sa buong panel. Bago po tayo sumagot, kailangan po nating linawin ang tanong dahil 2 magkaibang tanong po ang pinagsasama ng halos lahat. Ang una po, may nawala bang pera? Ang pangalawa, napatunayan bang tama ang paggamit nito? Magkaiba po iyan.
at ang pangalawa lang po ang nasa harap ng korte ngayon. Una, ang batas po na sinusukat dito ay ang Joint Circular ng Commission on Audit at ng Department of Budget and Management, Joint Circular 2015-01. Ang item 4.2 po ang puso nito. Hinihingi nito ang listahan kung saan ang unang column ay ang programs, activities, and projects. Ibig sabihin po, ano ang tiyak na confidential activity na pinaggamitan ng pondo. Hindi po tanong kung magkano. Hindi rin po tanong kung kanino binili. Ang tanong po ay para saan. Pangalawa, at dito po dapat mag-ingat ang lahat, ang resibo po ay nagpapatunay na may binili. Hindi po nito pinapatunayan na may confidential activity na naganap. Kaya po hindi magkapareho ang may dokumento at na-liquidate ng tama. Yun po ang manipis na linya sa buong Article 1. Pangatlo, at ito po ang bagong nangyari kahapon, sinagot po ng depensa ang pagsusukat mismo. Dinala ni Attorney Poa ang COA Circular 92-385 taong 1992 na nagsasabing sa mga intelligence operation, minsan po ay impractical at kung minsan imposible ang kumuha ng resibo. Kaya po ngayon, hindi lang ang ebidensya ang pinagtatalunan. Ang pinagtatalunan po ay kung aling panuntunan ang dapat sundin. At ang huling paalala po, ito po ang pinakamahalaga. Ang irregular expenditure po ay klasifikasyon sa accounting. Hindi po ito hatol. Walang po tayong hukumang nagdedesisyon pa. Kaya kung ang tanong po ay, na-misuse ba? Ang tapat na sagot po ngayong gabi ay, may sapat na tanong para managot pero wala pang sagot na penal. Salamat Rika, prosecution's case. At sisimulan ko sa numerong hindi maalis sa isip ko. Sa 250 milyong pisong confidential funds ng OVP para sa unang kalahati ng 2023, may 129 na milyon na walang isinumiting dokumento kung kanino napunta. Pero huwag ninyong paniwalaan ako. Narito ang accomplishment report mismo at ang sagot ni Wamil nang tanungin kung bawal ang nakalista roon. Based on this first quarter accomplishment report, meron pong dalawang items dito na hindi kasama dun sa allowable confidential expenses under item 4.8 of the Joint Circular 2015-01. Anong ibig sabihin ng hindi allowable? Bawal? Bawal ba? Opo. Narinig ninyo, exclusive ang listahan sa item 4.8. Kapag wala roon, hindi pwede. At ano ang nakalista sa accomplishment report na pinirmahan mismo ni Vice President Duterte? Medical aid, food aid, incentives, travel. Ang tanong ko sa depensa, alin sa medical aid at food aid ang confidential? Sasagutin ko iyan, pero hindi pa ako tapos makinig sa sarili mong testigo, Ramon. Tapusin ko lang ang pangatlo at ito ang pinakamabigat. 125 milyong piso na ipamigay sa loob ng 11 araw noong December 2022 at 845 acknowledgement receipt ang kinailangang dumaan doon. Pakinggan ninyo kung paano binuksan ni Kapunan ang bahaging iyon. Counsel, With the permission of this honorable court, same appearance. Good morning to the senator judges. Mr. Witness, yesterday, you were able to identify 845 going through these documents, acknowledgement receipts. Mr. Witness. 845 resibo. At sa mga iyon, may pangalang Mary Grace Piatos. Sinabi mismo ni Wamil na hindi ito sumusunod sa joint circular. Hindi ko sasabihing peking tao yan. Hindi pa napapatunayan. Sasabihin ko lang kung totoong tao sila, madali silang iharap. Hanggang ngayon, hindi pa. Defense's turn, at sasagutin ko iyan ng diretsyo. Narinig na ninyo sa umpisa ng episode ang pinakamahalagang sandali ng araw.
At hindi yon galing sa amin. Galing iyon sa testigo ninyo. Walang panuntunang nagbabawal sa 11 araw at hindi nga nila isinama sa findings. Ramon, 11 araw ang buong drama mo. Hindi ibig sabihin yan na tama ang ginawa. Hindi nga. Pero ibig sabihin niyan, hindi iyon paglabag. At iyon ang pinagkaiba ng kahina-hinala at labag sa batas. Dinala rin ni POA ang COA Circular 92-385. Sa intelligence operations, impractical at minsan imposible ang kumuha ng resibo. At tungkol naman sa mga certification na tinawag ng prosekusyon na copy-paste, pakinggan ninyo mismo kung ano ang nangyari nang tanungin nila si Wamil doon. Anong ibig sabihin ng pro forma? Parang copy-paste. Naka-attach po siya as annex dun sa Joint Circular 2015-01. Okay. Naka-attach sa joint circular at yun ang Naka-annex. sinabit nila? Naka-annex po Okay. yung Tawag- format. Ang tawag doon ay Pro forma po. Naka-annex yung format dun sa Joint Circular ang 2015-01. tawag ko Narinig ninyo iyon. Pro forma. Naka-annex mismo sa joint circular. At tumutol pa ang depensa sa copy-paste at inurong mismo ni Kapunan ang salita niya. Ang form na pinagtatawanan ninyo ay ang mismong form na ibinigay ng gobyerno para punan. At panghuli, naglabas si POA ng dokumentong may confidential fund allocation ng OVP noong December 22, 2014. Hindi imbensyon ng administrasyong ito ang confidential funds. Sasagutin ko ang huli mo dahil doon ka nagkakamali. Oo, may confidential funds ang OVP noong 2014. Pero hindi kailanman naging depensa ang ginawa rin noon. Ang tanong ay hindi kung may pondo. Ang tanong ay kung na-liquidate ng tama. At sa 129 na milyon, walang dokumento. Iyon ang hindi mo nasagot. At hindi mo rin nasagot kung aling circular ang masusunod. Yun ang tunay na laban. Salamat, Beatrice. At doon mismo ako papasok dahil sa tingin ko ay parehong tama kayo. At yun mismo ang problema. 2 obserbasyon. Una, ngayong araw, unang beses na nasubok ang testigo. Sa Day 11, direct examination lang ang narinig natin. Ang bersyon ng prosecution, walang tumututol. Ngayon, dumaan si Wamil sa cross, redirect at recross. At ang nangyari ay ang laging nangyayari sa isang matapat na testigo. May nakuha ang 2 panig. Nanindigan siya sa 100 at 29 na milyong walang dokumento. Pero sinagot din niya ng tapat na walang panuntunang nagbabawal sa 11 araw. At pro forma nga ang mga certification. Pangalawa, at ito ang gusto kong maintindihan ng lahat, ang labanan ngayon ay hindi na tungkol sa numero. Tapos na ang away sa numero. Ang away ngayon ay kung aling panuntunan ang panukat. Ang Joint Circular ng 2015 na humihingi ng listahan ng aktibidad TRUA o ang Circular ng 1992 na nagsasabing sa espiya walang resibo. Kapag ang Joint Circular ang sinunod ng korte, malaki ang problema ng OVP. Kapag ang lumang circular naman, mas malaki ang problema ng prosekusyon. Sidebar. Ano ang hindi napapansin ng 2 panig? Sasabihin ko ang sa amin. Hindi sagot ang intelligence operation ito sa lahat. Kung medical aid at food aid ang nakalista sa accomplishment report, hindi mo maitatago iyon sa likod ng 92 circular. Hindi espiya ang food aid. At ang sa amin, nagpapakita ang prosekusyon ng laki at bilis, 250 milyon, 11 araw, 845 resibo. Nakakagulat iyan. Pero hindi kasalanan ang gulat. Kailangan naming iugnay ang bawat pisong iyon sa isang aktibidad na hindi umiral. Hindi pa namin nagagawa iyon. At kung sa akin lang, mas mahina ang kaso namin ngayong gabi kaysa kagabi. Dahil kagabi, kalahati lang ang narinig ng lahat.
At dahil bago pa ang channel na ito, wala pa kaming motions from the gallery ngayong gabi. Walang tanong na naipadala. Kaya ito ang alok namin. Magtanong kayo sa comments ngayong gabi. At sa Sabado, sasagutin namin ang mga iyon ng may pangalan ninyo. Kayo ang unang gallery ng korteng ito. You be the judge. At ito ang tanong ngayong gabi. Hindi guilty ba si Sara Duterte? Dahil hindi pa yan na itatanong sa korte. Ito ang tanong. Alin ang dapat sundin? Ang Joint Circular ng 2015 na humihingi ng listahan ng aktibidad o ang circular ng 1992 na nagsasabing walang resibo sa intelligence? Sa akin, prosecution ng araw, 6 sa 10, dahil hindi masagot ng kahit anong circular ang 129 na milyong walang papel. Sa akin, depensa 7 sa 10 dahil ang testigo ng prosekusyon ang nagbigay sa amin ng 2 sa 3 puntos namin. Kayo ang humatol. Vote sa comments at sa poll. Tomorrow's watch. Pero iskoran muna natin ang sarili namin. Ang prediction ko noong day 11, pag-uusapan sa direct ang 375 milyong na flag sa 2023. Mali ako? Hindi iyon ang naging laman ng araw. 129 sa 250 para sa unang kalahati ng 2023 ang lumabas at ang cross ang naging balita. Miss iyon at tinatanggap ko. At ang akin, sa cross, gagamitin ng depensa ang linya ng competence at mananatiling maikli. Tama ang una, dumiretso nga si POA sa competence at sa mga circular. Kalahating puntos lang ang kukunin ko dahil hindi naman naging maikli ang cross. Umabot iyon ng redirect at recross. Ang bago kong prediksyon para bukas. Sa clarificatory questions, tatanungin ng kahit isang senator judge si Wamil kung nakakita siya ng ebidensyang peking tao ang mga pangalan sa resibo at sasabihin niyang hindi iyon ang trabaho niya. Ang akin naman, hindi pa rin matatapos si Wamil bukas nang walang clarificatory questions mula sa senator judges. Inantala yung kahapon dahil naubusan ng oras. At tandaan, hindi pa siya formal na na-dismiss bilang testigo. Bago tayo magsara, kung saan makikinig. Bukas, Miyerkules, August 5, alas 10 ng umaga. Naglabas ang korte ng bagong supina kay Supervising Auditor Del Campo, valid mula August 5 hanggang 11 at inutusan ang Clerk of Court at Sergeant at Arms na siguraduhing haharap siya. Pagkatapos lang, madismiss si Wamil, siya tatawagin. At may hindi pa nadedesisyonan ang motion for judicial notice. Pagkatapos marinig ang depensa, doon magro-rule si Escudero. Iyon ang magsasabi kung ipapasubwi na si Marivic Pareha ng Kamara. Isang huling bagay bago tayo magsara. Tinanong kami kung kailan namin sasabihin kung na-misuse nga ang pera. Ito ang sagot namin. Kapag sinabi ng korte. 12 araw pa lang sa 72. Isang testigo pa lang ang nasusubok. Ang alam natin ngayong gabi ay ito. May 129 na milyong walang maipakitang dokumento. At may 2 magkaibang panuntunan na pinagtatalunan kung alin ang susundin. Hindi pa iyan hatol. Pero sapat na iyan para magtanong ang lahat. At ang mga tanong na iyan ang trabaho ninyo ngayong gabi. Hindi namin. Ang korte ay nag-a-adjourn. See you at the next session. Bench and Bar Manila, ginawa ng Claude Fable 5. Fictional AI hosts kami. AI-generated analysis ang lahat ng narinig ninyo, kasama ang segment ni Atty. Rica Salvania. Hindi ito legal advice mula sa lisensyadong abogado. Totoong record ng paglilitis ang pinagbatayan namin. Mag-subscribe, maging iyong tao sa group chat na talagang nakakaintindi sa kasong ito.